Okay, ito po ay kadugtong po ng ating mensahe last Sunday about spiritual gifts. And titignan po natin kung kakayanin po na ito na yung maging huli po na part. Sana wala ng part 3. Kakayanin natin tapusin po ito. Tatapusin natin with the help of the Holy Spirit. And napakahalaga po ng ating mensahe talaga. Yung po hindi nakadalo na Sunday, para mas lalo po tayong makarelate sa mensahe, I advise you to watch the replay of the message po last Sunday. Nasa FB Live naman po yun. Actually, madidelete dyan after 1 month pa. Yung mga ating mensahe po ay nadidelete na ngayon, dinidelete ng Facebook po. On a monthly basis. Kaya nga ba, in-advise po si Brother Kim na i-upload po yung mga mensahe para hindi na sasayang. I think you can follow po yung Service Press Ministry sa YouTube po. Natin yung mga mensahe natin. Kahit na dinidelete ng Facebook, nandun po yung iba. Hindi lahat po yung iba nandun. So I want to greet everyone a happy, blessed Sunday morning po sa bawat isa. At ganun din po sa ating mga nakasabay po sa FB Live. Good morning po sa inyo lahat. Morning! Morning! Thank you. The Spiritual Gifts Part 2. We were taught in the first part that in order to accomplish God's purpose sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga tinawag ng Diyos, all of us need to grow. All of us need to mature in our Christian life. Hindi pwede yung kung ano ka noon, nung una mong tinanggap ang Panginoon, after so many years, ganun ka pa rin. Hindi po ganun ang Kristiyano. Nagmamature, nag-grow po. So, kaya lang po, hindi aalagwa ang naumpisahang simulain ng Panginoon na mapalaganap ang kanyang paghahari sa lupa kung ang bawat isa sa kanyang mga pinili at tinawag at mga hinirang ay mananatiling baby Christians. Wala po kumakatawan sa kanya na nanatiling baby Christian kasi kapag nanatili kang hindi nag-grow, hindi po, napaka-imposible po na ma-accomplish po natin yung layunin niya kung bakit na tayo tinawag, kung bakit na tayo patuloy na ginagamit. At yun ay napag-aralan po natin. Hindi ko na po i-share dito yun dahil hahaba yung oras natin. Napag-aralan po natin yun sa part 1 ng ating mensahe. In Ephesians 4, verses 15 to 16, it says, Ephesians 4, 15 to 16. Instead, speaking the truth in love. Doon umikot yung mensahe natin kung natatandaan po ninyo. Na kung meron kang ibang reason why you serve the Lord, why you worship God, why you attend dito sa SCM, kung meron kang ibang reason na ibang motibo kung bakit ka nag-attend at naglilingkod, bukod sa love, hindi po yun katanggap-tanggap sa Panginoon at hindi yun ang pwedeng pwedeng mag-akit sa atin para sa katagumpayan ng ministry. Sabi nga dito, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every aspect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Speaking the truth in love. Nagsasalita ka, nagpapahayag, nag-evangelize ko, kung ano man yung ginagawa mo para sa Panginoon, kailangan gawin ito na through your love for God. Lumago tayo lahat sa Kanya. Tama po yung sinabi ko kanina.
not only grow in numbers, but grow in our spiritual maturity. So, sabi dito, kung saan siya ang ulo, si Kristo, sa mga tuwing siya nga ang pinakaulo at tayo ang katawan. Kaya nga ba tinawag tayong kumakatawan po? Dahil tayo ang katawan ng iglesia kung saan ang ulo ay ang ating Panginoong Jesus. In verse 16, it says, "From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligaments, grows and builds itself up in love as each part does its work." Sa Tagalog po, ganito yung sinasabi, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti. Take note of this, nagkakaisa. Duniligod yung mensahe natin. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Joined and held together. Sa pamamagitan ng bawat litit, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So dito po, napakalinaw na sinabi ng ating author dito na ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay pagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay. Why do we serve? Bakit kailangan nating makamtan yung mga spiritual gifts na ito? Para po sa ikatitibay ng ating sinimulan. For the edification of the church, kung saan si Kristo ang ulo. Ito po ang magpapatibay. Ang ating mga spiritual gifts nito ang gagamitin ng Banal na Espiritu sa ating lahat para sa ikatitibay po ng ministry na pinagkatiwala sa atin. In 1 Corinthians 12:27, ang sabi po dito, "Now you are the body of Christ." See, tayo pong katawan. And each one of you, take note of this, hindi si pastor lang. Sabi ko nga nung last Sunday, matanda na ako hindi na ako kasama dyan. Meron kang magagawa para makatulong ka sa ikatitibay po ng iglesia. Sabi nga dito, and each one of you is a part of it. Kapag sinabing part, mayroon kang part para hindi lamang umupo dyan every Sunday, Monday hanggang Sabado, gagawin mo na yung bawat ginagawa mo sa iyong pansariling buhay. Hindi. We need to, kailangan na may sa puso natin to, may sa isip sa araw-araw na tayo ay parte ng kanyang katawan. Di ba? Kapag sinabi natin parte ng katawan, di ba? Itong kamay ko bang ito, parte ng aking katawan? Kaya nga ba ito gumagalaw kasi meron siyang part para ang aking katawan ay patuloy po na mabuhay. Same is true in our Christian life. Meron kang magagawa na huwag mong sabihin, paralyzed ka, katulad ng kamay nito na paralyzed. Hindi, walang paralyzed po sa atin. Sa Romans 12:4-6, ang sabi po, "For just as each of us," parating each of us, wala pong excuse. Huwag mong sabihin, busy ako pastor marami akong ginagawa sa buhay, kayo na lang dyan. Hindi po. Sinasabi po dito, "For just as each of us has one body," sa isang katawan po, "with many members, and these members do not all have the same function." Sapagkat kung paano ang isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ng gawain. Kaya nga ba, huwag tayo mag-aspire po na maging pastor. Di ba? Huwag tayo dito. Masyadong sikat yung worship team, yung music ministry. Huwag tayong hayaan na natin sila. Mag-isip tayo ng iba pa na pwede nating gawin para makatulong po sa katawan ng ating Panginoon. Sabi
dito, the church ministry is not intended to be carried out by the pastor or a few only. Every member of the body is expected to function in his or her own place of service. For this, every member has been equipped. Hindi po tayo sa natin sabihin na hindi tayo na-equip. Kahit na kung minsan wala pong discipleship program yung ating church, Sunday after Sunday, narinig natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Yun ang nag-i-equip sa atin para tayo ay magkaroon tayo ng yung level of maturity natin ay tumaas hanggang sa tayo ay gagamit-gamit na sa ministry. Sabi nga dito, hindi po kakayanin ng leader ang lahat kung walang participation po ang bawat isa. Just imagine po, kung ako lahat ang gagawa dito, hindi po, wala pong pupuntahan ng Servants of Christ Ministry. I need all of you to support me and to help me po sa lahat ng gawain para, for one reason, para makapagpatuloy po yung sinimula ng Kristo. Di ba? Kung ano yung sinimula ni Kristo, ano ba yung sinimula niya? Yung may palaganap po ng kanyang paghahari sa lupa. So, hindi yung may sasakatubaran sa Servants of Christ Ministry kung wala pong participation ng bawat isa. In Romans 12:5, it says, so in Christ, we, tayo, though many, form one body and each member belongs to all the others. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. We belong to each other. Kung sabihin, I don't belong there, bisita lang ako dyan. Hindi po, wala pong bisita dito. Kaya tayo na marami, sabi ko nga, leeg, mata, ilong, tenga, bibig, kamay, paa. Hindi pwedeng sabihin ng matang, hindi kita kailangan ilong. Diba? Hindi po selfish yung aking mga mata na gusto niya, siya lang yung aking titingnan, siya lang yung aking asikasuhin at sabihin niya sa aking ilong, get out of here, hindi kita kailangan, hindi po. Hindi po pwedeng patuloy na mabuhay ng matiwasa si brother lang kung walang ilong. Kaya nga, same is true in our ministry, hindi natin pwedeng sabihin, pakalat-kalat ka lang dyan. You do not belong in the church. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Tayo pong lahat, we belong to each other. At o sabihin ng paa sa kamay, you do not belong here. Wala po tayong karapatang magsabi kanino man. Dahil tayo po ay magkakapatid sa iisang katawan. So 1 Corinthians po, babasahin natin sa Tagalog para mas lalo po natin maintindihan. Sa 1 Corinto, sa 1, talata 10 hanggang 13, sabi po dito, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Next slide. Ang sabi po, na kayong lahat, tayo daw lahat, ay magsalita ng isang bagay lamang. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Ang sabi dito, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ang sabi po sa verse 11, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo. Ang sinabi ni Pablo sa Church of Corinth, na sa inyo'y may mga pagtalo-talo. So nabahala dito si Pablo, mga kapatid ko. So next verse, sa verse 12, sa verse 12, 13a, ang sabi, ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, o ako naman kay Kristo.
Bakit? Ang tanong dito ni Pablo, si Kristo ba ay nahahati? Si Kristo ba, is Christ divided? Kaya nga ba, kung sasabihin ng iilan dito, mas naniniwala ako sa aking Bible teacher. Mas naniniwala ako sa doon, sa isang pastor sa kabilang ibayo. O mas naniniwala ako doon sa palaging nag-i-exhort dito. Hindi po, sabi na dito, si Kristo ba ay nahati? Kailangan sa iisang spirito naniniwala po tayo sa bawat isa. So dito po, tinanggap tayo lahat ng Panginoon bilang kanyang katawan in spite of our flaws, in spite of our imperfection. Di ba? Amen po ba? Tinanggap tayo. No matter what, kung ano man yung ating mga gano'ng karami yung ating nakaraan. Hindi po ito, hindi naging rason ito ng Diyos para tayo ay wag tayong i-welcome sa kanyang katawan. So, in spite of our imperfection and our flaws, tinanggap tayo ng Panginoon. The church as like a hospital, tinanggap tayong lahat dito. Tayong lahat. Wala ni isa mang hindi welcome. Ang sinasabi ko rito, huwag po sana darating ang panahon na tayo pa ang magmamalaki. Na tayo pa ang may karapatang magtampo. Na tayo pa ang karapatang magsabing, ayaw ko na dyan. Di ba? Sabi ko nga, in spite of our imperfections, in spite of our past sins, na maging tayo, kung minsan hindi natin mapatawad ang ating sarili, pero God forgive us and welcome us in His ministry, na huwag sarang darating ang panahon, sabi ko nga, na tayo pa ang magmamalaki. Imbis maging solusyon sa problema, kung minsan, pandagdag pa tayo sa problema. If you think, imbis makatulong ay pampagulo lamang, pero think na isaayos po natin ang ating sarili kasi yung katawagan po natin sa ministry ay this is the highest calling for me. Mas mataas pa sa kung ano man yung ating ginagawa sa gobyerno, kung tayo ay mayor or even the president of the Philippines, mas mataas pa po yung katawagan natin kasi yung boss natin ay ating lumikha eh. Di ba? Amen po ba? Amen. So in verse 6a, ang sabi po, we have different gifts according to the grace given to each of us. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Napag-aralan natin last Sunday yan na kung ano man yung ating mga nagagawa ngayon, yung mga spiritual gifts na ating na-enjoy, na ating ginagamit para mapaglingkuran ng Diyos, ito po ay galing lamang sa biyaya ng Diyos at hindi galing sa ating sariling lakas o sariling katalinuhan. Ang sabi dito, in 1 Corinthians 12:31, now eagerly desire the greater gifts. And yet, I will show you the most excellent way. So, kailangan po daw nating i-desire yung mga gifts nito. Kailangan may hindi natin mapasa atin para pagpatuloy po tayong makapaglingkod sa Diyos. Next verse. Ang sabi po sa 1 Corinthians 12:25, so that there should be no division in the body, but that its part should have equal concern for each other. Nakikita po natin yung naka-highlight dyan. Now, wag magkaroon ng pagkagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Kaya nga, kapag ikaw ay membro ng katawan ni Kristo, di po uso yung favoritism. Hindi po uso yung pagkakampi-kampi na wala po sa bokabularyo ng samang Kristiyano ang mga salitang ay huwag isama yan. Tayo-tayo lang. Wala. Ganon. Wala pong division. Nasa isang body tayo, kung sa kaya sabi dito,
there should be no division in the body. Huwag kang magtatani. Kasi ang Diyos po, in the Bible, it says, hindi siya nagtatani o wala siyang favoritism. Walang division. Ikaw na nag-create ng division sa church, ay ikaw rin ang gagamitin ng diablo para mabuwag ang katawan ni Kristo. Just imagine po kapag mayroong isa sa atin na ginagamit ng diablo para mag-divide tayo. Sa una-una, sa pagtitext lang, tingnan mo yung pastor niya. Tingnan mo yung music leader niya. Nag-umpisa doon, pero sooner or later, titignan natin, nahahati na tayo sa paniniwala. Ano mangyayari? Yung iba lalabas na. So, kaya nga, pakabilinan po ni Pablo dito that there should be no division in the ministry, in the body. Pero sabi niya that its part should have equal concern for each other. In my 14 years in the ministry po, mapa-child dedication na yan, mapa-funeral service na yan, mapa-house blessing po. Marami na akong pinless ng mga modesty aside po, yung mga kotse, mga motor. Why would I charge a brother or a sister sa mga ganito mga pagkakataon? Kasama ko nga may concern nga ako Nag-pray ako, magbabayad ako, hindi po. Si Lord ang magbabayad sa akin. Mas mayaman sila sa inyo. So, dito po, God will be the one paying. Same is true if you still remember, yung sinabi ko noon, yung paalala sa inyo kapag mayroong mga leftovers sa ating mga handaan, kapag mayroong tayong parties, we make sure na yung mga tira-tira po ay magkakaroon ng bawat isa. In those little things po, pinakikita lamang po ng inyong lingkod ang love and care sa katawan ng iglesia. Walang itinatani. Alam ko, maliit na bagay lang yun sa iba, pero in those little things na ipapakita natin sa kapatiran, na-feel tayo sa bawat isa po. Kaya yun ang tagubilin po ni Pablo. But that each part should have equal concern for each other. Walang favoritism sa ministry. Nonsense po yan. The Bible says that the Lord favors no one. And we have to imitate the Lord on this. Walang barkada ko yan. No. Kapag pumasok na kayo sa ministry, yung barkada mo, magiging isa sa mga kapatid mo. That is why, kapag nasa ministry ka, yung loyalty mo sa barkada ay mas napapapuran po yung loyalty sa ating mga kasamahan dito. In verse 26, ang sabi po, if one part suffers, every part suffers with it. And if one part is honored, every part rejoices with it. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, tatawanan ba natin? Pinag-uusapan ba kapag siya'y nakatalikod? Uy, makasalanan na sila. Kaya naghihirap ang buhay niya. Ganun ba tayo? Mga backbiter ba? Kapag ba nakatalikod, ay pinagmamaritasan natin. Kaya nga bang sabi ni Pablo dito, reminder for all of us, kapag nakita natin nagturusa ang isang kapatid, sino man sa mga membro, magpakita po ng concern. Kung ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. Hindi siya nagre-rejoice. Hindi niya sasabihin, buti pa ako, mas blessed sa'yo. Kapag ang isang kapatiran, nakikita natin na nagdusa siya, namatayan siya, nawalan siya ng kabuhayan, kailangan po maipakita yung ating concern, yung ating pagpapahalaga sa ating kapatiran po. So dito po, hindi yung pinipili lamang kung sino ang pakikitaan ng ating concern. Sino? Yung kapatid ka dahil mayaman siya. Siya ba dahil marami tayong kapag tayo'y nangailangan, nandiyan siya para tayo tulungan? Yung ba ang higit natin pagpapakitaan ng pagpapahalaga? O yung ating kapatid na wala namang may babalik sa atin kapag nagpakita tayo ng concern dahil mahirap siya. Pantay lang po. Pantay-pantay lang. Tama po ba o tama? Tama. In 1 Corinthians 12:27, malapit na po tayo doon sa mga spiritual gifts.
So dahil sabi dito, now you are the body of Christ. You know, ulit-ulit. This is a reminder for all of us. And each one of you is a part of it. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa yung mga bahagi. Ang tanong, which part am I? Dito na tayo makapasok. Saan ba ako lulugar dyan? Ang sagot dito, serve where you fit. Serve where you fit. Kung saan ka higit na makakatulong doon ka. Kung saan alam mo na yung talento mo, magagamit para sa ikalalago ng ministry, use it. Huwag mong itago. In the ministry, no misfits. Walang hindi nababagay. Lahat ay kapilang. Walang saling pusa. Ikikita naman natin si Brother David. Parati kong pinupush dyan ka. Kung tatayo dyan sa lugar mo. Bata lang niya, pero same. He is the part of the body of the church. Kaya ba sabi ko, magkatatayo dyan ka, part niya. But i-bless ka the Lord dyan. So, lahat ay kabilang. No one who does not fit in. Wala pong magsasabing hindi ako fit dyan. In 1 Corinthians 12, ito na po, pasok na tayo. 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts. Sa palagay ko naman po, yung part 1 at saka dito, yung introduction kung paano natin magagamit yung mga spiritual gifts. Tama-tama na po yung mga paalala nga, di po ba? So dito, papasok na tayo. There are different kinds of gifts. But the same Spirit distributes them. There are different kinds of service. But the same Lord. Sabi dito, may iba't ibang uri ng kaloob. Subalit, iisang Espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod. Subalit, iisang Panginoon. One Spirit. Ika nga. That is why kung minsan napapansin po natin, kahit hindi po tayo nag-uusap, siguro minsan sa Australia napapansin o skimping, kahit hindi kami nag-uusap, kapag kami nagkita, nag-uugnay po yung aming isip kung ano yung gagawin sa ministry. That only means na may isang spirit tayo na gumagabay. Kuminsan hindi na kailangan ang instructions. Magkikita na lamang at yung flow, yung susunod na lamang sa flow. Kasi sa isang espiritu ng Diyos po ay pinag-uugnay tayo. So sabi dito, at kapag may nakilala kang isang bagong matagal ng Kristiyano, like for example, Sister Irene here, Sister Grace here, nung nakita kami parang matagal na kami nakakilala. Dahil sa isang spirito. Napapansin niyo yun, kung isa meron ba yung bagong kilalang Kristiyano, ngayon lang na-meet. Pero palagay na yung loob mo sa kanya agad. Kasi alam mo yung spirito na nasa loob mo. Hindi ka nag-drive sa kanya. Kaya ba, yun po ang ibig sabihin ng one spirit in Christ. In verse 6, ang sabi po, there are different kinds of working. But in all of them and in everyone, it is the same God at work. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Of course, sabi ko nga may mga talento tayong ginagamit dito, pero ang gumagawa pa rin ng Diyos. Hindi naman natin makakamit ang katagumpayan ng ating pagsiserve kung walang Diyos na gumagabay. Kung wala yung incorruptible seed na pumasok sa atin when we receive the Lord Jesus as our Lord and Savior, nag-umpisa na siyang kumilos nun eh. Hanggang sa narating natin yung level of maturity sa ating pagsiserve. Ang Diyos lahat ang gumagawa. Ang Diyos lahat ang gumagabay. Kaya nga ba we always say, kapag lumaki yung church, kapag nagkaroon tayo ng mas malaking building, kapag naparami natin yung mga members, we always say, glory to God. We always say, praise the Lord, hindi praise the pastor. Di ba? Dahil tayo ay mga kagamitan lamang.
Tayo po ay mga ginagamit lamang ng Diyos para ma-accomplish po yung kanyang purpose. Now, here are your spiritual gifts. 5 minutes lang natin pag-uusapan. So, in 1 Corinthians 12, 7, 8, ang sabi po, subalit, sinulat ko sa Tagalog, subalit sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. See? He gave us all these spiritual gifts. Hindi naman ang Diyos ang makikinabang. Tayo rin. Hindi mo tayo yung church. Tayo yung body para sa kapakinabangan po natin lahat. Sabi nga dito, now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. That is the main purpose po kung bakit mayroon ilan sa atin dito nag-aaral ng Bible. Di ba? That is the main purpose para hindi para malamang tayo marunong, hindi po, para maging kagamit-gamit pa tayo. Ganun po yun. That is the main reason din kung bakit may anointing, may empowering, may guidance. Of course, to give glory to God na siya ang gumagawa ng lahat. And for the common good. So kaya nga po, mag-iingat tayo at mapagbantay sa sarili while we are serving. Kasi kumisan, nalilis tayo. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 8:1, ang sabi nga dito, knowledge puffs up, but love builds up. Sabi sa Tagalog, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Kaya nga pa mapagbantay po tayo, kumisan, hindi natin, nakakalimutan natin ito ay galing sa Diyos. Uy, marunong na ako. Uy, ang lakas ko na. Ay, galing ko na magsalita. May isasantabi yung tunay na nagbigay ng karunungan. Kaya nga ba dito, nagsabi nga, mag-ingat sa kaalaman. Baka ito ang maging reason para lumaki yung tubo natin, para maging mayabang. Kaya nga ba, sabi dito, but love builds up. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kaya nga ba, maging kagamit-gamit po tayo through love, hindi dahil tayo ay marunong, hindi. Sa pamamagitan ng pag-ibig ay may sasakatuparan po ang lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, sabi po dito, sa verse 8, sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunting Espiritu. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Of the same one Spirit, nagkakaroon siya ng iba't ibang mga gifts. Yung isa daw ay sa pamamagitan ng karunungan, yung iba'y sa kaalaman. Pero may ibang, kaya nga ba kung minsan may tagapagsalita ang Panginoon na tinatawag na preachers. For me, I consider myself not a teacher po. Hindi ako marunong magturo. Kaya nga ba, ina-assign ko yung iba't ibang mga kapatiran dito tuwing Sabado to teach in the Bible study. Kasi hindi ko po 40 yun. Hindi talaga ako teacher. I was an evangelist. So, una pa lang po, nag-evangelize kami ng si Celeste. Yun ang una kong calling talaga. Kaya ba nung ginawa ng Diyos ang SCM, ay napunta po ako sa preaching. Pero I was never a teacher. Kaya masabi dito, yung iba ay karunungan, yung iba ay sa kaalaman. So, kaya nga, may mga tagapagsalita ang Panginoon ng mga preachers talaga, pero may iba naman na parang teacher kapag magsalita. Very informative ang kanyang mga sinasabi, pero hindi siya talagang preacher. Pero nabibless din tayo kasi from one Spirit ay naibabahagi yung salita ng Diyos. Ang sabi nga dito, but they do have the same Holy Spirit na gumagabay. Amen po ba? Amen. In verse 9, malapit na tayo magtapos. Nasa iba'y pananampalataya. See? The faith is one of the spiritual gifts po na
na ating natanggap sa Panginoon. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng gayong Espiritu at sa iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. Verse 10, sa iba'y ang paggawa ng himala. Sa iba'y propesiya. Sa iba'y ang pagkakilala ng mga Espiritu. At sa iba'y ang pagsasalita ng ibang wika, at sa iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. In other church, nakikita ko yung mga nag-speaking tongues. Nag-speaking tongues. Na kung minsan nag-worship, makikita mo lamang, mararamdaman mo at maririnig mo na may mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Pero ang sinasabi po ni Pablo, in other verses, na kapag daw mayroong mga nag-speak in tongues, mayroon din mga binigyan ng pinagkalooban ng Diyos ng mga nag-i-interpret ng mga tongues na ito. Kaya ba, kapag po tayo ay hindi sigurado na naging habitual na lamang yung pag-i-speak in tongues, na wala naman pong nag-i-interpret doon sa ating mga sinasabi, kung minsan, magbibigay din ito ng higit na kaguluhan ng isip ng bawat ng iba na hindi pa nakakaranas noon. Ano ba pinagsasalita nito? Baka ako'y minumura na ito na hindi ko alam. Di ba? Minsan yung mga baby Christian, may iisip yun. Kaya ba sabi ni Pablo, kapag may nag-speak in tongues, mayroon din tatawagin ang Diyos to interpret that tongue na sinabi niya. Kung naman yung sinabi ng tao yan, merong isang mag-i-interpret. Yun ang sinabi ni Pablo. Kaya masabi dito, by another faith, the same Spirit, one another gifts of healing, by that one Spirit. Yes, it is faith a gift. Ang sabi ko nga kanina. Sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hindi rin galing sa atin. Pagmasdan daw natin si Kristo, na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya. Kaya ba mayroong gift of faith po? Galing din sa Kanya. Gift of healing? Of course, mayroon po. Yan sa atin yan. Kasi sinasabi po sa James 5:16, the prayer of the righteous person is powerful and effective. So huwag tayong magtaka kapag isa sa atin, ako o yung iba sa atin dito, kapag ipinalangin tayo, may kagalingan. Kasi gift naman yun eh. Huwag natin itanggi yun kapag sinabi natin, uy, hindi na siya, si Sister Irene kanina, yung senior, di ba? Kung minsan hindi na kailangan ng doktor. Kung minsan hindi na kailangan yung mga medicines. Sa salita lamang na lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga panalangin ay gumaling tayo, at hindi po yun imposible kasi nakasulat dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Of course, kapag yung ating sinasabi, kapag may sakit yung ating anak, huwag agad-agad bibili ng medical. Wala na palang medical ngayon. Cocktail, wala na ng cocktail. Huwag agad-agad bibili ng Digesic. Why not pray first? Malay natin, nung palang sa ating panalangin, ay nagmilagro na ang Diyos. Di ba? Hindi sayang yung 5 piso pabili ng Digesic. Malay po natin. Huwag natin gawin last resort yung panalangin. Yung iba kasi, ginagawang last resort. Kapag hindi na nagtagumpay yung mga tinetake na meds, kapag hindi nagtagumpay sa operasyon, doon pa lamang sila tatawag sa Diyos. Hindi po. Hindi last resort ang prayer. Yun ang unang gagawin. Bago yung gamot, bago yung operasyon, bago yung nakakarinig yung kanina si sister. Bago yung lahat ng yan, pray muna. Malay natin, di ba? Meron tayong gift of miracle na tinatawag. Hindi nakatipid tayo, di ba? Naging witness pa tayo sa kapangyarihan ng Diyos
bawat kanyang mga ginagamit. In verse 11, malapit na. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Again, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to one and each one, to each one, just as He determines. In closing, let us read Ephesians 4:11 to 12. And He Himself gave some to be the apostles, some prophets, some evangelists, some pastors. Sige, magkakaiba po yung mga yan. Magkakaiba yung pastor, magkakaiba yung teachers, evangelists, prophets, pastors, for the equipping of the saints for the work of ministry. And lastly, ang sabi dito, ito yung pinaka-importante po. Bakit tayo nagiging pastor? Bakit tayo nagiging evangelist? Bakit tayo nagiging prophets and apostles? For the edification of the body of Christ. Yun lang po. Para sa ikatitibay ng iglesia. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Why do we have a pastor like me? Para tumibay, di ba? Kasama din. Kung ito man ay gift of teaching, or even if you have the gift of helps, kita natin, Sister Marisa, sasangkap yan kape. And, you know, whatever spiritual gifts you have right now, we only have one common purpose. That is for the edification of the body of Christ. Gusto mong tumulong kay Pastor? You are most welcome po. Kung sa isip mo, yan ay makakatulong sa mas lalo pang ikakitibay ng sinimula ni Kristo sa ating ministry, most welcome po kayo sa akin. Most welcome. Aking lang po idaragdag. When Jesus Christ asked Peter, nagsabi niya kay Pedro, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, I do love you, Lord. Inulit pa ng ating Panginoon, Peter, do you really love me? Yes, Lord. Inulit pa muli, sabi mo, Peter, hindi ako naniniwala. Mahal mo ba talaga ako? Ang kulit mo, Lord. Opo, mahal kita. Sabi ng ating Panginoon, if you really love me, Peter, feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa. Love your fellow Christians if you love me. Love the church if you love me. If you don't love God, if you do not love God, attending to a church is a big problem. Pinag-uugatan lahat ito ng pag-ibig sa Diyos. If you do not love God, worshiping is a problem. If you do not love God, reading the Bible is also a problem. If you do not love God, serving His people will be a big problem. Kaya nga ba, inuulit ko lamang yung first part natin. Kung walang pag-ibig po, manikal tamo. Kung mayroon kang ibang purpose o motibo kung bakit ka nagsiserve, alin manikal sa Tagalog? Mangangalay, magsasawa. Huwag na lang, hindi na ako uulit dyan. Kasi, ang pag-ibig po, siya yung magdadrive sa iyo to serve God faithfully hanggang ikaw ay mamatay. No one will ever attain yung gustong ma-attain ni Lord sa atin to serve Him hanggang mamatay tayo kung wala pong pag-ibig. Kung gusto mo lang magpasikat, kung gusto mo lang mag-benefit, kung gusto mo lang mapulihan,
Kung gusto mo lang makijoin dyan kasi masaya dyan, manikang po tayo, mamang nanay tayo. Hindi tayo magiging gamit para patuloy po na umalagbo po ang ministry na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Now, God will not ask Peter anymore. God will be asking us. Leah, David, Jimmy, Adan, Irene, Grace, Lucky, Jason, do you love God? Tayo lahat, do we love God? Can we sing amen to that? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Spiritual gifts. Using the spiritual gifts. Work of ministry. Ulitin ko lamang po, kasi curious talaga ako. Nung sinabi ni Pastor na tatalakayin natin yung spiritual gifts, nasabay na nag-aaral po ako ng Bible School. Gusto ko malaman kung saan ako. Hindi lang kasi gusto ko lang. No. Titignan ko kung saan ako. Wala akong alam. Ang kaputuman, pero isa akong mag-ikot ng Lord. At ito nga yung sinabi nga nila ni Ephesians 4:11-12. Ang iba ay naging apostol, naging propeta, mga mangaral ng magagandang balita, pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang at sa gayon ilumago at maging matatag tayo bilang katawan ng Kristo. Sino mga hinirang yan? Magkikita natin mamaya. So Romans 12:6-8, sabi nga, using the spiritual gifts. Kung may kaloob ka pagtuturo, magturo ka. Like yung mga teacher natin sa ating school. Like sa mga outreach natin, mga leader natin. Praise God. Praise God, at nakikita naman natin dito sa loob ng ministry na sa biyaya ni Lord, ay nagagampanan natin. Ayan. Kung may kaloob kang pagpapalakas ng loob, magkalakas ng loob. Yun ang maibigay ko si Sister Vitus sa pinagdadaanan niya ngayon. Big hug lang. Alam naman natin na yung hug is therapy. Yun lang po. Kung may kaloob kang magbigay, bukas palad. Kung may kaloob kang mamuno ng buong pagsisikap, tulad ng ating pastor. Hindi kanya madali, pero na nagsisikap siya.
kasi to build the body of Christ. Alam nyo, sakto. Nung sinabi ni Pastor, tatalakayan natin yung spiritual gifts, ganun din po yung muling ng Bible. Spiritual gifts and work of ministry. Lagi ko narinig doon, the body of Christ, the body of Christ. Ngayon din, narinig ko rin kay Pastor, the body of Christ. We build the body of Christ. Bakit? Okay. Kung may kakayahan o may kaloob kang tumulong ka kung may kagalakan. Sabi nga ni Sister Ami kanina. Kailangan pag nag-dance tayo, kapag nag-offer tayo, may kagalakan masaya ang gusto natin. Kapag pumupuno tayo sa limit. Hindi nyo lang alam mga kapatid, meron tayong mga kapatid na hindi nag-aagal. Pero, nagtatite sila every month. Diba? So, praise the Lord. Sa biyaya ni Lord, meron at merong isa na ating gagampanan kayong kalooban niya. Kailangan po natin magpalakas at mapatatag o pagtibayan upang buuin ang katawan ng Kristo ulit. Sa ministry, huwag yan mangyari ito pagka-division yan. Tulad ng mga sagabal, immature Christian. Pastor said, kapag inutusan mo ka ito, malungkot yun. Hirap sa buhay, busy, oras, moody, ito ang mga hadlang. Huwag hayaang entertain natin ang mga negative dito sa ministry. Dahil ito ay nagbibigay ng division sa paglilingkod. Nagiging siyang sugat, nagiging siyang perla kapag nasaktan. Focus in the beauty of the Lord. We are here to build the body of Christ. Amen? Bakit po natin kailangan i-build the body of Christ? Because our destination is para maging tunay na ganap. Mateo 5:48. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na sa langit. Diba? Napagtagumpayan na ni Lord. Kaya kung masasabi natin na kaya na rin natin. Ano ba yung mag-offer ka ng ministry mo, di ba? Kaya mo na. Kailangan lang natin na i-discover natin yung spiritual gifts natin. Kailangan lang natin i-examine ang mga feelings natin, kung nararamdaman natin, kung mabibless pa sila, o kung nagpapalakas pa tayo sa body of Christ. Kailangan i-examine natin yun. At we build up to other member. Isa na rin yan dahilan para magpalakas sa bawat membro natin. Ang ministry po hindi pataasan, kundi kailangan ng ministry ay katapatan. Okay. 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Panginoon, gamitin ninyo ito ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikapakilinabang ng lahat. Tumanggap tayo kay Lord bilang Lord and Savior ng ating buhay. At iniwan, anong iniwan sa atin? Ang banal na Espiritu, Holy Spirit, na puno-puno napakaraming gifts. Binibigyan tayo ng tag-isa-isa tayo ngayon mga kapatid para maka-help sa paglago ng ministry. Okay, binibigyan tayo ng regalo bawat member. Sabi nga kanina, karunungan, kaalaman, ultimong kasipagan, ipapasa iyo at tagapagsalita. Okay, kailangan lang natin ng spiritual eye para makita natin kung anong gifts para sa atin, kung anong maloob ni Lord para sa atin. Kailangan natin ang spiritual heart para po tayo magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. We start our life strong. We end our life strong. Amen. 1 Corinthians 13:13. Okay. Samantala nananatiling ang tatlong ito para ng palataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakatikila sa mga ito ay pag-ibig. Okay. Pastor family sa ministry, hindi kakayanin ni Pastor. Hindi kakayanin ni Brother Kimpi. Hindi kakayanin lamang ni Sister Ness. Hindi na nakaya kung sila lang ang mag-work sa ministry. Lagi nga sinasabi ni Pastor, kailangan ng ganito, dito. Akin is Pastor. Naman, kapit talaga ng Lord din eh, di ba? Kaya yung pruwag din dyan, may enlightened ko, praise the Lord. Nalimunagan po ako. Kasi hindi na kaya ni Pastor, kawawa siya. Kawawa yung pamilya lang ni Pastor. Kaya, tulad ni
si Sir Marisa, hindi rin kaya. Hindi rin kaya ni Sir Vitus lamang. Kailangan tayo, bawat isa, kailangan matagpuan natin kung ano yung gifts natin na kaloob ni Lord para sa atin, para makatulong sa paglago ng ministry. Ginagawa natin yan kasi we love God. God didn't call you to manage the moment. Tinawag tayo para magtiwala tayo sa Kanya. Saan po? Ulit-ulit. To build up the body of Christ ministry. Okay, amen. Lastly, tayo po ay nagapaglingkod. We are servants. Ay nagmumula sa mga spiritual gifts para po ganap at pag-isa, pagbuo o buuin ang katawan ni Kristo. Kung saan si Christ ang head at tayo ang katawan. Kung gusto natin maging dakila sa langit, mga kapatid, maging servants muna tayo dito sa lupa. Amen? Amen! Tayo ito ngayon para sa ating panghuling panalangin. Ayan. Salamat po, Panginoon, na ginamit niyo ang servant of Christ Ministry ngayon sa pagtuturo at paglalawak ng iyong salita na nagbibigay ng karagdagan kaalaman sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa oras to, Lord God. Tuloy napakatakila niyo sa amin na naghahari kayo sa buhay namin, Panginoon. Nagiging simple, Panginoon, na naiintindihan namin, Panginoon. Ang gusto niyo pong ipaabot sa amin, Panginoon. Salamat po sa instrumento niyo sa Brother Dan, Panginoon. Kung paano ka po may makalalawak ang iyong ministry sa tulong ng bawat member, Panginoon. Pagkulooban niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po silang sensitibo na kaalaman, kaisipan, Panginoon, kung saan sila nakaangkop, Panginoon, sa kanilang task, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na sila'y maging mapagpala din sa iba, Lord God, na ito maghibahagi din sa iba, Panginoon. We thank you, Panginoon, na sa iyong biyaya, Panginoon, ay karagdagang halaman ulit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, nagpapatuloy na nag-church sa inyo, Panginoon, nagpupuri, Panginoon, binibigyan kayo lagi ng kalwalatian, Panginoon, with effort, Panginoon, Amen. with love, Panginoon. At Lord God, sa oras to, Panginoon, hayaan niyo po na tumimo ang iyong mga salita sa aming puso at kaisipan. At hayaan niyo po na isagawa namin ito, Panginoon, na sa tulong ninyo, Lord God. Ayan. At super blessed po kami, Panginoon, at super excited kami, Panginoon, kung ano po ba, kung ano pa po ang iyong kalooban at gifts namin, Panginoon, para ito magamit sa ministry ninyo, para sa kalalago, at para po marami pa po makakay at ang may dala sa iyong paanan, Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Thank you po, Panginoon, sa pagsamanta ng pag-iwalay-iwalay namin, Panginoon. Dinadalangin po na maging safety po ang lahat. At kayo po ang siyang bahala sa aming dadaanin, sa aming manubela, Panginoon. Any accident or distraction, Panginoon, ito'y sinusoy namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ito'y kapunyan lamang lang sa inyo at kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.